Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nagising si Ira dahil parang may narinig siyang umiiyak. Nabuksan ang mga mata si Zorin na nagpupunas ng pisngi ang dinapuan ng paningin niya. When Ira tried to move, pain from her lower body assaulted her. Bumaba ang tingin niya sa impis niyang tiyan na ngayon. Tama nga ang akala niya ay panaginip. She already gave birth to her child. Si Zorin napansin na may mali na siya at agad siya nitong dinaluhan. Ate Cristel, are you okay? Ayos lang ako. Yung baby ko, kamusta siya? Tears fell from Zorin's eyes once again. Kahit anong punas ito, hindi maampat ang luha nito na nagtaka na si Ira. Zorin? Ate, you almost died. Alam mo bang ilang beses kang sinubukan i-revive para bumalik ang heartbeat mo tas ang unang itatanong mo, yung batang yon? Di kagad siya nakapagsalita. She almost died? Hindi niya alam ang nangyari. Zorin wiped his face and tried to act like he didn't cry. Isang linggo ka ng tulog, Ate Cristel. Ligtas ang anak mo kung yun ang inaalala mo, but please, don't scare me again like that. Ilang beses ka nang muntikan mawala, you scared us. Pinilit tumango si Ira kahit na wala siyang maalala na nag-agaw buhay siya. The only thing she remembered was when she was giving birth. It was so painful that she cried. Nasa bunutan niya pa nga si Gedios na sumama sa kanya sa loob ng birthing room dahil nagpumilit ang lalaki. Inakala siguro ng mga doktor na ito ang ama ng anak niya kaya hindi pinigil. When the baby came out of her, she felt so groggy and her vision was hazy. Para siyang lumulutang sa alapaap na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang huling narinig niya bago nawalan ng malay, tinatawag ang pangalan niya ng paulit-ulit and now, Zorin was telling her that she almost passed the death's door. Parang di siya makumbinse sa narinig. Ngunit nung sulyapan niya si Zorin, kitang namumula nitong mga mata at mababanaag ang takot dito. I'm fine now, Zorin. You don't have to worry. Huwag ka nang umiyak, ha? Maayos si ate. Pag-aalo niya rito. Muli, nagpunas ng luha si Zorin at tumango sa kapatid. Dumukwang ito at nagpatak ng halik sa noon niya bago ngumiti sa kanya. I'll bring your son to you, ate. Lalaki ang anak ko? Napangiti si Ira at na-excite na makita na ang anak. Dahil nawalan siya ng malay, hindi niya man lang to nasilayan. Zorin nodded his head and was heading out when Ira called his attention. Zorin, yes, ate. Do you hate him? Nahinto ang pagkakbang ni Zorin at ilang segundo tong natahimik bago bumuga ng hangin. At first, ate, but I realized that he's innocent. He is your son and my nephew. Don't worry, I don't hate him. Pagkatapos nitong sabihin yon, lumabas na si Zorin. Napabuga siya si Ira ng hangin na naipon sa dibdib dahil kanina ay mabigat iyon. Akala niya galit ito sa anak niya. Alam niya kung gaano ka-protective si Zorin sa kanya na minsan nakakaaway na nito ang mga pinsan. Kaya kung nag-alanganin ng buhay niya dahil sa anak, nag-aalala si Ira na baka magtanim ito na sama ng loob sa pamangkin. Mabuti at hindi ganon. Bumukas muli ang pinto. Kasunod nun, pumasok na si Zorin kasamang nurse na may bitbit na sanggol na balot ng blue Pranella towel. Hello, mommy. Ito na po ang baby ninyo. Lumapit ang nakangiting nurse kay Ira at maingat nitong inabot ang bagong panganak na sanggol. Nihanda ni Ira ang mga bisig at nung may bigay ang anak sa kanya, agad na nangilid ang luha sa mga mata niya. Hi, baby. Ako ang mama mo. Naluluha niyang saad. Ginawakan niya ang munting kamay nitong kumakawag at agad niyang binilang yon. Maging ang kabilang kamay ganoon din. Binalik niyang tingin sa anak at mamula-mula ang maliit na mukha nito. Nakadilat ang sanggol at napansin ni Cristel ang bahagyang pagka-blue ng mga mata nito na mana sa ama. Maging ang ilong nito matangos na tulad ng kay Dark. Ang tanging nakuha lang yata nito sa kanya ay ang kurba ng labi. May biloy din sa pisngi nito na namangha si Ira nang makita yon. Hindi napigil, tumulo ng luha niya. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng anak na balot ng Pranella towel. Ayaw niyang bumalik sa balat nito dahil baka may ma-transfer siyang kung ano sa bata. Ngayong hawak na niya ang dati, gumagalaw lang sa sinapupunan niya, namamangha si Ira. At habang minamasdan niya ito, pakiramdam niya, kaya niyang patawarin si Dark sa kasalanan nito.
Kahit hindi sila maayos ng lalaking itinuring niyang asawa at niloko man siya nito, nagpapasalamat pa rin siya dito na binigyan siya nito ng anak. Kung di sila nagsama, wala siyang hawak na anak ngayon. Maybe, just maybe, she will soon forgive him. Baka nga malilimutan niya rin ito, hindi ba? Sana. Ate, we're waiting for you to give him a name. Wala pa siyang pangalan? Umiling si Zoren. Lola wants to give him one, pero ayaw niyang pangunahan ka, and we're waiting for you to wake up. Kung bibigyan niya raw ng pangalan ng great-grandkid niya, baka magtampo ka raw at hindi na gumising. What? Halos mapanganga siya sa logic ni Don Constantine. Bumaba ang tayo ni Ira sa anak na tahimik sa bisig niya. Gising ito ngulit hindi umiiyak. He is so behave. Arcos is his name. Arcos. Tumango si Zoren at kinausap ang nurse na naroon pa rin. Muli na namang bumukas ang pinto at doon na pumasok ang pamilya ni Ira. Christelle, my granddaughter, you're awake. Christelle, baby, I miss you. I'm glad you are safe. Napangiti si Ira nang libutin ng tingin ang pamilyang naroon. She's still blessed to have them with her. Christelle, are you really going to do this? You're going to talk to her? Tanong ni Daisy sa kanya. Sinamahan siya nito para puntahan ng hospice kung saan doon na nanatili ang lola na nagpalaki sa kanya. Nakabihis sila bilang hospital staff dahil hindi na oras ng dalaw. Isa pa, ayaw magpaiwan ni Ira ng record dahil alam niya may nagbabantay sa lola niya. Baka magulo ang tahimik niyang buhay kung isang maling desisyon, may lantad na buhay pa talaga siya. She is just here for closure. Gusto niyang makausad na at hindi mangyayari yon kung hindi niya tutuldukan ang dating buhay. Sinilip ni Ira ang oras sa cellphone na nasa bulsa at ibinalik yon sa bulsa na makitang pasado 10:00 na ng gabi. Sinenyasan siya ni Daisy na pwede na siyang pumasok sa private room ng lola at tumalima naman si Ira. Nang makapasok siya, unang bumungad sa kanya ang tunog ng heart monitor na nasa gilid. May nakakabiting oxygen sa ilong ng matanda at mukhang mahimbing ang tulog nito. Napanunok si Christelle dahil hindi niya alam ang mararamdaman habang nakatitig ngayon dito. Ito ang nagpalaki sa kanya, yung taong kinamulatan niya mula pa nung bata siya, kaya yung ginawa nitong pagtalikod sa kanya at mas pinili nito si Tessa, masakit kay Ira yon. Her adoptive father did not care about her grandmother at all, pero sa huli, kahit walang pakialamang pamilya, mas pinili pa rin ng lola niya na kampihan ang ama niya. Dahil lang ba sa hindi sila magkadugo? Binobira ba noon ang pagsanamahan nila? Bumalong ang luha sa mga mata ni Ira at napahikbi siya dahil nasasaktan naman ang kalooban niya. Umungot naman ang matanda at bumalikwas ito sa pagkakahiga. Nung magdilat to ng mga mata, nagulat to na makitang may tao na nasa loob ng kwarto nito. Sino ka? Nurse ka ba? Nanghihina ang boses na anito. Lumunok si Ira at unti-unti lumapit sa kama ng matanda. Nung maaninag, natigilan ang matanda at napakong tingin sa kanya. Rara, apo? Ikaw ba yan, Rara? Sinusundo mo na ba ako? Tinaas nito ang kamay at pilit siyang inaabot. Pero gustuhin mang abutin ni Ira ang kamay nito pabalik. Pinigil niyang sarili at kiniyom ang mga kamay. Rara, bakit mo ginawa sa akin yon, Lola? Bakit binigay mo ko sa kanila kahit alam mong mapapahamak ako? Umiyak ang matanda sa naging tanong ni Ira. Rara, patawad sa nagawa ko. Patawad, apo, hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong ipahamak ka. Hindi ko alam, apo, patawarin mo ko. Hindi ko ginusto na mawala ka. Ikaw lang nagmamahal sa akin tapos pinahamak kita. Puro kapatawaran ang lumalabas sa bibig nito. Pero bakit hindi nararamdaman ni Ira na sincere ang lola? Bakit parang pakiramdam niya gusto lang nitong humingi ng tawad para lumuwag ang pasa nitong bigat? Totoo ba yung sorry mo, Lola? Bakit pakiramdam ko gusto mo lang patawarin kita? Apo, hindi na kaya ng konsensya ko. Sinusundo mo na ako, hindi ba? Patawarin mo ko para pwede na akong mamatay. Pinalaki at inalagaan kita ng maayos kahit di tayo magkaano-ano. Nakakulong na rin ang anak ko kahit di naman dapat. Sapat na sana yun sa'yo, Rara. Umawang ang bibig ni Ira. Inakala pala ng lola niya na nanunundo na siya. Akala nito patay na siya at naroon siya para singilin ang kasalanan nito. Sa ideya na
Gusto lang nitong manghingi ng tawad pero hindi naman to nagsisisi, kumirot ang puso ni Ira. Lola, kaya sila nakakulong dahil ginawa nila ako ng masama. Ama mo pa rin siya, Rara. Walang magulang ang nagangad na masama sa anak, tandaan mo yan? Ginagawa niya yun dahil sa kapakanan ni Tessa at para na rin tumanaw ka ng utang loob sa pagbuhay namin sa inyo. Kaya dapat patawarin mo kami. Gusto kong mapatawad mo para hindi na ako makonsensya. Forgiveness is only for those who deserve it, sagot niya. Nasasaktan ng kalooban, tumalikod na si Ira. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging takbo ng usapan nila. At the back of her mind, she's thinking that maybe what they had was a misunderstanding. Na hindi sadya ng lola na ibigay siya sa ama para ipagkalalo kay Chad na boyfriend ni Tessa pero hindi pala. Her grandmother really mean it. Talagang ginawa nito yon. Pinahamak siya nito at hindi to nagsisisi sa ginawa sa kanya. Rara! Rara! Balikan mo ako? Bumalikwas ang matanda, pilit na inaabot si Ira ngunit lumabas na siya. Sa may labas ng pinto, sinulubong siya ni Daisy at humakap naman si Ira sa pinsan. Daisy, alis na tayo, please. Ayoko na rito. Bumada ang pag-aalala sa mukha ni Daisy at mabilis itong dinala si Ira paalis sa ospital. Ang di nila alam pag-alis nila, tumunog ang heart rate monitor ng matanda at na-notify ang hospital staff dahil na cardiac arrest na ang tao sa loob ng hospital room. Pinanggalingan ni Ira, "We can drink your problem away, Cristel. Gusto mo bang ma-experience yon?" Inihinto ni Daisy ang sasakyan sa harap ng isang high-end club bago hinarap si Ira at tinanong yon. Hindi to marunong mag-comfort kaya tito nito dinala ang pinsan. Nagangat ng ulo si Ira at saka tumingin sa labas ng bintana ng kotse. Bar? Yes. Kapag may problema, iniinom dapat yan. Don't worry, you're safe with me, baby Cristel. No one will come at you. Takot ko lang kay Caleb. But first, do you wanna go inside? Pumayag si Ira dahil naroon naman na sila. Tiwala naman siya kay Daisy dahil alam niyang mabuti ito. Sa loob na isang taon na pakisama niya sa pamilya, hindi niya naramdaman na may masama silang hangarin sa kanya. Nung tumango si Ira, tuwang-tuwa si Daisy. Nakaakbay si Daisy sa pinsan at pumasok sila sa club. May usual na pwesto si Daisy sa club na iyon, kaya doon ito inaya si Ira. Ngunit on the way, natigilan si Ira nung nagawi ang tingin sa bar stool. May nakayokong lalaki doon at panay ang sali nito ng alak sa shot glass na kaharap at nakatawag pa sa atensyon ni Ira nung makita na umiiyak ito. Sinong tinitingnan mo, baby Cristel? Hindi pa rin inaalis ni Ira ang tingin sa lalaki dahil nakilala niya ito. Si Dark ang lalaking umiiyak habang nagpapakalango sa alak. Pinasadahan ni Ira ng tingin ng buong katawan at dahil nakapagbihis na ng simpleng shirt at pantalon at maging ang buhok itim at tuwid, nasa isip niya na hindi siya makikilala ni Dark. She has changed her appearance ever since they went on their separate lives. Dahil pinalabas na ng pamilya niya ngayon na namatay siya sa car accident, Cristel na ang gamit niyang katauhan. Ngunit habang nakatitig kay Dark ngayon, natagpuan ni Ira na papalapit siya sa direksyon nito. Nakita ni Daisy na pahakbang siya patungo sa Bar Island kaya hinuli nito ang braso niya at pinaharap dito. Cristel, where are you going? May private lounge tayo dito? Gusto kong magpagawa ng cocktail drink, Daisy. Can I do that? Doon muna ako. Don't worry, I will take care of myself. Doon lang ako, promise. Sa narinig, sandaling nag-isip si Daisy. Matagal na tong hindi nagkakaroon ng nightlife at dahil itong sinamin ni Ira, naisip nito na pumasyal na sa club. He's going to take care of Cristel while he can also have fun. Hitting two birds with one stone. Ika nga. Kaya na mapag-isip na pwede nga naman itong iwan si Cristel, tumango ito. Hindi naman ito pababayaan ng pinsan at babalik to basta ba makipag-mingle lang sa ibang tao. Then, if I leave you here, be sure to just stay here, okay? Tumango si Ira at si Daisy naman pumunta sa dance floor, kumausap ng mga kakilala nito. Binalik ni Ira ang tingin sa pwesto ni Dark at tahimik siyang umupo sa high chair katabi ng upuan ni Dark. Di siya napansin ni Dark dahil kita ni Ira sobrang lasing na ito. Nakatagilid pa ang lalaki at parang konti na lang nakatalikod na sa kanya, kaya kampante siyang di siya nito makikita. Di niya inaasahan na makita pa tong muli.
Oo, sa isang city pa rin naman sila naninirahan dahil ang pamilya Gaspi doon din. Sa isip ni Ira dahil patay naman ang dating katauhan, wala nang maghahanap sa kanya kahit nasa isang syudad sila, walang magiging problema. Ngunit nang makita si Dark ng malapitan, gulat pa rin siya hanggang ngayon. Hindi niya nga alam sa sarili kung bakit siya lumapit dito. She should be mad at him, loathe him for hurting her so much, for fooling her. But how could she really hate him if Dark gave her a priceless treasure that made her feel alive once again? Si Arcos na anak nila, nawalan na siya ng pag-asang mabuhay ngunit ibinalik ni Arcos ang pag-asa sa kanya kaya kahit may hinanakit sa ama ng anak, hindi makapa ni Ira sa puso na makaramdam ng puro galit lang para kay Dark. And seeing him crying while drinking now, it made her heart hurt. Bakit ba ito umiiyak? Dapat nga masaya ito, hindi ba? Bumalik na si Alexia at inaasahan niyang kasal ng dalawa dahil hindi naman sila totoong kasal. He even said to her that he's in love with that girl. She thought that he's glad she's dead. Pero bakit ganito si Dark ngayon? Panay ang bulong sa pangalan niya habang nilulunod ang sarili sa alak. Hindi niya rin maintindihan. Nabaling ang atensyon ni Ira sa cellphone na nasa gilid ni Dark. Tumunog iyon at dinampot yon ni Dark para sagutin. Oxford, are you drinking again? Dahil malapit at naka-loudspeaker ang cellphone, dinig ni Ira ang usapan at naulinigan niyang si Joseph ang nasa kabilang linya. Isa pa, mellow music ang tugtog ngayon kaya hindi gaanong maingay sa club. Di nagsalita si Dark kaya't si Joseph muli ang nagsalita. I don't know what to do with you anymore. Nagka-gastroenteritis ka na't lahat ayaw mo pa rin tumigil. You spat out blood yesterday and now you're getting drunk again? Wala ka na bang pagpapahalaga sa buhay mo? Don't mind me. I know what I'm doing, Magalona. I just miss my wife. A sigh can be heard on the other line. Natigilan naman si Ira na nakikinig sa gilid. Wife? Siya ang madalas tawagin ni Dark ng ganon, hindi ba? But what if the one he's missing is that woman, Alexia? Tandang-tanda niya na pinakilala ni Dark na fiancé ang babae. It's okay to miss her, I understand. But are you killing yourself? You ran away from the hospital again, Oxford. Ano bang balak mo sa buhay mo? I thought you were going to look for her. Akala ko ba naniniwala ka na buhay pang asawa mo? Bakit hindi mo siya hanapin? Hindi yung inuubos mong oras mo sa pag-inom. Paano mo siya makikita kung ganyan ka? Dark got tongue-tied. Maybe he realized that Joseph was right, that he mumbled a few inaudible words before he cut the call. Binaba ni Dark ang cellphone sa island table at napatulala ito sa kawalan. Umawang ang bibig ni Ira nung makitang tahimik na bumalisbis ang luha sa pisngi ni Dark. Kita niya iyon dahil nakitagilid ito sa kanya. Niyoko ni Dark ang ulo at napatingin ito sa shot glass. Dinampot nito ang nangangalahating bote ng vodka. Nagsali nito roon at tinaas na ang shot glass ngunit inagaw ni Don Ira yon. Dahil lasing, ilang segundo pang munang lumipas bago bumaling si Dark sa direksyon ni Ira. Napatulala ito nung mapakong tingin sa mukha niya. Ira, wife, is that you? Tumayo to mula sa pagkakaupo at muntik masubsob kaya napatalon si Ira pababa ng high chair para saluhin si Dark. Are you real? Aren't you just a figment of my imagination? Wife, I miss you. I miss you. Come back please. I promise I'll be good. Pagsalo niya rito ay kumapit na si Dark sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Umalog ang balikat nito dahil umiiyak na pala ito. Litong-lito naman si Ira sa nangyari. Dark? Mahina niyang turan. Dark was crying but he let out a little laugh when he heard her. Narinig ko ulit ang boses mo. I must be dreaming. But if I am, don't wake me up. I wanna stay with you. Please, don't leave. Inalalayan ni Ira si Dark nung muntik na naman tong mabuwal dahil sa kalasingan. Pinilit niyang iwaksi ang sinabi nito dahil mas importante na unahin tong mapaupo. Dark, let me go, please, aniya. Ngunit mas talo lamang pagkapit sa kanya ng lalaki. Umiling-iling ito na parang bata. Kumpirmado, lasing na. No, I won't let you go, wife. Just stay close to me. I will be good, okay? Dark sniffed as he said that. Gustong itulak ni Ira ang lalaki pero sa huli, napabuga na lang siya ng hangin. Ang ginawa niya, hinaplos niyang likod nito at bumulong sa may tenga nito. Maybe she'll try to coax him to make him follow her. Dark,
Bitaw ka lang sandali, ha? Hindi ako aalis. Iupo lang kita. Dumawag ang pakayakap ni Dark sa kanya at tiningala siya. May mga butil pa ng luhang nakasampay sa mahabang palikmata ni Dark at parang gustong punasan ni Ira iyon. You won't go away. Really? Tumango si Ira. Kahit nag-aalangan, bumitiw si Dark at si Ira. Naghanap ng upuan na po pwedeng upuan ni Dark, yung hindi ito mahuhulog kaagad. Kababalik lang ng bartender at nakita nitong nahirapan si Ira na alalayan si Dark at lumabas ito ng bar station nito at umalalay din kay Dark. Sa isang sofa na nasa gilid nila, inupo si Dark at mukhang di naman okupado yon dahil walang nakitang bag si Ira na nakapatong. Nagpasalamat si Ira sa bartender. Nung gumalaw si Ira, nabigla na lamang siya nung hatakan siya ni Dark at ikulong muli sa yakap. Nasubsob pa ang mukha niya sa matigas at matipunong dibdib nito na sumakit yata ang ilong niya. Now, you are in my arms again. May kalakip na tuwa sa boses ni Dark. May inis sana si Ira nung narinig niya iyon. Parang nabuhusan na malamig na tubig ang namumuong galit sa kanya. Wala namang ibang ginawa si Dark sa kanya kundi ang yakapin siya na mahigpit kung kakawala siya. Tinapik siya nito sa braso at mas lalong hihigpit ang kapit sa kanya. Sa inis ni Ira, tinas niya ang dalawang kamay at sinapo ang mukha ni Dark. Nilapit niya ang mukha nito sa kanya at tinitigan ang lalaki. He really looks so dazed but he's trying to keep his eyes on her. She should be angry, right? Hindi niya dapat kalimutan ang ginawa nito. Binaliwala siya ni Dark, sinaktan ang kalooban niya, tinaboy siya nito at nung pinapili niya, hindi siyang pinili nito. Dark chose Alexia over her, but when she saw him crying a while ago, siya rin ang nasaktan. Tinutupok ng pangyayari na iyon ang binuo niyang galit at ngayon, hindi niya na alam pa. May paliwanag ba kung bakit ganon ang ginawa ni Dark? Should she investigate? She has now the means to do that, wife. I miss you so much. I love you. Ibinulong ni Dark. Nilapit pa nito ang mukha sa kanya at nagdikit ang tungki ng ilong nila. Nang marinig ni Ira ang sinabi nitong mahal siya nito, napanunok siyang sunod-sunod. Dark looked so serious. Mahal mo talaga ako? Dark raised his hand and also held her face. Pinagdikit nito ang mga noo nila at ngumiti si Dark, ngunit may tumulong muling luha sa mga mata nito. Yes, I love you so much, and I'm sorry for hurting you. Bumalik ka na sa akin, Don't leave me again, please? Nakaramdam ng lungkot si Ira habang nakikita na ganito si Dark. Pinunasan niya ang mukha nito at bago pa makapag-isip, hinalikan niya ang mga labi nito. Dark seemed surprised but he also kissed her back. Ira deepened the kiss between them but it was interrupted when Dark suddenly got taken away. Nagulat si Ira nung makita na nahagis na si Dark paalis sa kanya at nasa ibaba na ito ng sofa na kinaupuan nila. Nasa harap niya si Daisy ngayon na namumula ang mukha. Oh my God, Cristel! Why are you two kissing? Who the fuck is this guy? Dark tried to stand up and before Ira could say a word, Daisy already picked up Dark and chopped at his neck, making him unconscious. Pahagis na binitawan ni Daisy si Dark patungo sa sofa, tsaka hinatak si Ira papaalis. May ilang club goers ang tumitingin sa kanila, ngunit dahil hindi naman nauwi sa gulo, bumalik muli sila sa kanya-kanyang ginagawa nila. Daisy, let me go. Hey! No. Caleb and Zoran will skin me alive if they know that you are taken advantage of. Damn, I shouldn't leave you alone. Mapapatay ako ng mga yun eh. Napanganga na lang si Ira nung ipinasok siya nito sa sasakyan nung makalabas sila sa club. Mabilis na binuhay ni Daisy ang makina at pinandar ang sasakyan. Daisy, teka, babalik ako? What if something happens to him? Do you freaking know that guy? His voice reverberated around the corners of the vehicle. Napanunok si Ira. Well, he is Arco's father. Napapreno si Daisy at mabilis na napalingon sa kanya. What?